ka-farmlat, pupunta po tayo sa property na ating ibibenta. Pinapabenta po sa atin ng may-ari. Yun po ay may sukat na 4 na hektarya. At may additional pa po na 2 hectares, kaya bali 6 hectares sa murang halaga lang po. Kaya sisilipin po natin yung property na yun. So ito po yung kalsada na bababaan natin dito sa Yaganak. Andito lang po yung Yaganak Falls, dadaanan po natin. So yung property po, around 10 to 15 minutes ang lakad po natin papunta sa property. Kaya po natin pupuntahan yun. Napakamura po ito. Ito po ay na-clearing na. Pero may mga ilang puno po ng niyog na hindi naman pwedeng putulin. Kaya may mga niyog pa rin po siya. So 4 na hektarya, may additional ng 2 hectares na hindi pa na-i-declare dun sa kanyang titulo. Kaya bali 6 hectares po ito mahigit. Tara po, tingnan po natin ating bibisitahin farm. Yan, may tatawirin po tayong ilog. Doon po tayo galing papunta rito sa property nating titingnan. Yan. Mga ka-farmlat, nandito na po tayo sa area, no? Sa property. So, hindi din biro yung ating dinaanan doon sa kabila. Medyo umahon po kami. Yung ahon naman, hindi naman tarik. Kaya lang po dire-diretso talaga. Dire-diretso po yung inahon natin. So ito yung noon na. Ito lang nakaraang pandemic. Pinutupadahan po nila ito. Nagtutupada po dito. Pasabong. Ito na po, may mga ilang peraso ng niyog. Nakikita po natin yung niyog. Ano po? Yan po ang mga niyog. Pero ayos naman po, talaga namumunga. Sagana rin sa bunga. So ito na po yung property. Medyo sukalan. Ang niyog po nito ay mga nasa 150 pataas. Mga ganon. Mga 150 to 200 naglalaro po. At marami ang natitira nila dito ang karamihan ay di mga anahaw po. Ayun, may mga niyog po. Ayun. Nandito po tayo sa pwesto na overlooking. Kapag nalinis po ito, kita na po yung paligid dyan sa baba. So ito po, marami din palang mga niyog-niyog. Productive na po niyog. Ito po yung nakaraan. Ang pandemic po ito ay na-clearing. Hindi naman totally. Kasi ito, katulad dito. Mga 20 feet po. Ang taas. Ayan o, ang daming bunga. So may mga niyog pa rin naman po pala. At karamihan po isukal na, hindi na ayan, may mga hardwood din po tulad nun. Lisak. Ayan po yung lisak na kahoy. Tigas po yun. May mga bearing fruit din po tulad ng mga avocado, mangga. So nakita natin na po yun po yung lukaran nila. Ito po ay dadaanan ng barangay road. Mayroon po palang proposed road dito. So, anong barangay road po ang property? Kaya nga lang po ay di sa mga susunod pang panahon ng madidevelop ito. So yan, nakikita nyo naman po medyo masukal na nga po kasi wala na rin masyado nagpa-farm dito. May mga pili nuts, may mga bearing fruit din po na pili. So yan mga ka-farmlat, ang dinaanan natin kanina may ilog dito. Bali dalawa po ang dadaanan natin dito po sa kabila. Nandito pala yung barangay road, itong dinadaanan namin ito. Samantala doon po tayo dumaan sa kabila na bahagi kasi medyo hindi aahon. Dito po, pag balik natin dito sa kabilang daan naman na may barangay road, lulusong po dito ang daan. So yan po mga ka-farmlat, 4.5 hectares up to 6 hectares. Idadagdag lang po sa titulo yung 2 hektarya. Ang source naman ng tubig dito mga ka-farmlat, mayroon naman pong source ng tubig dito.
Meron po dito mga bukal at saka sapa. Kuryente po, hindi pa abot. Solar pa po ang gamit ng iba rito. So yan, salamat po. Yan, may mga dadaanan po tayo. Dito po kasi tayo sa kaibabawan. Kapagtayan po rito. Pantay nito. Pantay na pantay dito. So, mayroong ilang punong hardwood katulad po nun, nara. Ayan, may nara po. Tapos may basyad. Ayan, oh. Yung basyad na yan, maganda pong produkto yung ano yan. Nakukuhaan po yan ng sahing na tinatawag. Daming bayabas ah. mga kaparmlat. Kasama po. Ito po. Ayan po ang property. Oh. Paahon po yan. At kita nyo naman po ang ilog. Fresh na fresh ang ilog. Ayan po. Makalinaw. Tayo po ay nandito sa sandbar nakatapak. Ayan. So, ito po ang isa sa yaman dito sa property. Ayan yung paakit po yan. Sakop na po yan. Yan. Dito po sa part na ito ang noon. Papunta paakit po doon. So, kaya ito po ay masasakop talaga itong area na to. At ayan po ang ilog. Kita nyo naman kung gaano kaganda. May nakatagong yaman dito sa property. Okay. Ayan. Lahat po nang nandiyan sa loob ha. Yan po ang property. Papunta po dun sa ating dinaanan. So tayo, pabalik na po kasi tayo. Ngayon, ang kalsada po ay nandito lang sa ibabaw na yan. Diyan po dadaan ang kalsada. Malapit na po yung dulo ng kalsada dyan, nakaputol. So napakadikit lang po ang property dito sa kalsadang gagawin. Kaya pagkakataon nyo na po ito, mga ka-farmlat. Ayan, pagkakataon nyo na rin po ito na makapag-invest kayo ng property dito. Sa murang halaga po, binibenta na rin ng may-ari. Okay.